Okay, ito na yung ating tatanggalin valve cover gasket ni Honda Civic. Unahin muna natin tong high tension wire hugutin. High tension wire. Tapos yung mga abobot dyan sa taas. Tapos syempre itong mga tornilyo na mga gis. May beta gray na pala siya. Tapos kaya nga lang siguro tingnan natin kung nilagay ba itong bagong gasket o hindi. Bakit siya nagkaroon ng tagas? So ito yung leak niya, Ayan yung leaking ng langis. Although hindi naman siya ganun kalakas, pero habang tumatagal ay lalakas yan. Paikot-ikot lang tayo ng clearance, Yan mga boss, Huwag nyo namang kalimutang mag-like and share ng ating channel, Si Jesky Mechanic. Kahit pa paano naman siguro meron tayong matutunan dito. Kapit na kapit pero may leak pa. Yan ang magaling. Haba pala, Yan ang malupit, Kapit na kapit tapos saan kaya to? Sa ilalim yun, Pinuno na ng beta gray, Malulupit kumapit pero may tagas. Haba. Yan. Unti-unti lang makakaraos din yan. Ayaw umangat, Ano to, mga loose thread? O nilustrate. So ito yung iba, parang hindi nakapit, Bakit kaya? Ano kayang dahilan? Loose thread or ano? Dapat binilihan na rin to ng mga gasket dito sa tornilyo. Hindi na binilihan yan. Punong-puno ng beta gray pero may tagas pa rin. Kagaling. Ito namang isang to, ikot ng ikot pero hindi naman natalab dun sa ilalim yung tornilyo niya o yung thread. Hindi ito pinalitan. May nabibili yan, natin kung pinalitan ba talaga ng gasket to. Yan. Ayan natin. Bago. So ito kasi mga boss, natap overhaul sa kabilang talyer, Ayan, bago naman yung gasket, kaya nga lang syempre dito hindi nilagyan ng sealant, kaya dito tumulo. So ngayon syempre ayusin natin yan. Tatanggalin na muna natin, pinalitan naman ng gasket.
Bago naman yung nilagay. Kaya nga lang, nagkamali sila. Dito nga nilagyan ng sealant. Pero itong cover, hindi nilagyan. Kaya syempre, papasok sa ilalim yung langis, dadaan pa rin. Di ba? Yung langis kasi, papasok doon sa ilalim na yan. So ilalim doon sa gasket, tatagas. Kahit anong ipit niya, hindi na kayang iipitin niya. So, okay mga boss, ayusin lang natin to. I-repair natin to. Lilinisin natin to ng gasolina para pag nilagay natin ng sealant, ilagyan natin na ikapit na kapit naman. Tapos ito lilinisin natin to ng maayos na gasket niya. Ayan, napakalinis na So talagang matindi ang linis na inabot natin dito kasi nga yung mga dating Vitagree, yung pandikit ay tinanggal pa natin. Kaya talagang nahirapan tayo pagtanggal ng mga nakadikit na pandikit na Vitagree. Kung tawagin niya Vitagree yung boss na mga na yun nakadikit dito. So tinanggal muna natin ng maayos hindi na natin na-videoan paano paglinis kasi nga mag-isa lang tayo nagka-camera ayos na. Malinis na so hanginan na lang natin yan para may dikit na natin ng maayos. So ito yung ating gagamitin pandikit yan. Vitagree RTB silicone gasket maker. Ayan mga boss, Artex. So ito yung gagamitin natin dito. Hanginan na muna natin to para talagang kapit na kapit si Vitagree. Yan, ready na lahat. So ayan, napakalinis na nitong mga butones. Ayan so nilinis na natin ng maayos Tapos syempre ito, didikitan na natin. Yan. So ito, Vitagree nga ang gagamitin nating pandikit. Yan. Kasi yung naggawa nung una walang pandikit dito sa ilalim. Kaya natagas yan So ngayon lalagyan na natin ng pandikit. Para iwas tagas. Hindi lahat natin napapakita mga loads kasi syempre mahirap mag-video. Ito nga pag bi-video natin hindi natin alam kung kita ba o silyado to. Dapat pag nagsilyo kayo nito parang aquarium yan mga idol, yung walang daanan yung tubig at langis. Bukod sa ibabaw, kailangan ibabaw at saka ilalim yung ating Vitagree. Di ba? Ayan, ayos. So ilalapag na natin tong gasket. Ayan, nandiyan na yung gasket ayos na. So may lalapat na natin ng maayos. Tapos lalagyan ulit natin ng Vitagree sa taas para pag nilapag natin doon ayos. Ayan, punasan natin yung paglalapagan natin. Okay mga boss, mamaya papakita natin sa inyo kung okay na ito. Paanda rin na natin mga boss So naikabit na natin yung cover, valve cover niya So kaya nga lang syempre kinabit na natin, ginawa lang natin ng paraan kasi lost thread pala tong dalawang to. So hindi natin alam kung doon sa pinagpagawaan niya
Okay mga boss, no, paanda rin na natin, try natin kung maglilig pa dito. So ito, inikisa natin yung tornilyo, ano, na hindi na siya kumapit. So hindi natin alam kung doon sa pagkakagawa na dati, ano, hindi naman tayo nagbibintang, pero loose thread na pala to. Itong dalawang to. No. So ito, pa-start na natin, ano. Tingnan natin kung aandar ng maayos to. Kasi umaandar naman ng maayos. Yan. Oy. Start. Sarap nito, no? Manual transmission, mga boss. Lakas ng makina. Sana kumapit ito ng maayos, no? Kasi dapat itong gagawin dito, i-retreat. So subukan ng ano, yung pang-treat ng ano, tapos i-oversize na lang. Kasi talagang hindi na obra, ayaw na kumapit ng treat sa ilalim eh. Pero sana, maayos naman kasi nadikitan naman natin ng maayos. Ayan mga boss. Okay, so ang ganda nito. Ayos na ayos. Si Honda Civic, mga idol. So yun lang mga boss, no? Pag-follow, subscribe, comment, share ng ating channel, ano, G's Mechanic. Ito, obserbahan muna natin ito si Civic. Sana hindi na umano kasi may lost thread na 2 tornilyo. Hindi natin alam kung ito sa pinagpagawa niya dati. So mahirap naman mangbintang, ano, dapat ito i-retreat. Sa susunod na lang siguro to. So dinikitan muna natin siya ng maayos para naman eh tumagal. Okay mga boss, thank you. Pag-follow, like, and share na lang ng ating channel, ano, G's Mechanic. Thank you. Next vlog na lang, abangan nyo.